can do to me. No great success to show, no glory of my own, yet in my weakness He is there to let me know His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on, raising His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness grows. His strength in us begins when ours comes to an end. He hears our humble cry and proves again His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can carry on, raising His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on, raising His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Sa Diyos po ang kapurihan. God bless you, Mabitasan family. Praise God. Minsan, nagpipray tayo na baguhin yung sitwasyon natin. Pero si Lord, kahit di mabago yung sitwasyon, kayang baguhin yung puso nung nasa sitwasyon. Praise God. Amen. Naalala ko yung pangaral ni Pastor, di ba? God can change everything. Minsan, kinakalma niya yung sitwasyon, pero minsan naman, kinakalma niya yung nandun sa sitwasyon. Praise God. At si Sister Chris Serrano, para sa kanyang handog awit sa Panginoon. Amen.
Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kalakasan na binibigay niya sa amin. Sa answer prayer na talagang pinapatotoo sa amin ng Panginoon. Handogin ko po siya ng awit, Faithful One. Faithful One, so unchanging, ageless One, you're my rock of peace, Lord of all, I depend on you. I call out to you again and again. I call out to you again and again. You are my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down. All through the storm, your love is the anchor. My hope is in you alone. Faithful One, so unchanging, ageless One, you're my rock of peace, Lord of all, I depend on you. I call out to you again and again. I call out to you again and again. You are my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down.
God be the glory. Praise God. God bless you, Sister Chris. Amen. At tayo dumako na sa announcements sa gabing ito. Praise God. Visitor muna. Let's welcome our dear visitors tonight. Sister Jonan Rocado. Brother Jonan Rocado from Samar Church. Saan po ba siya? Palakpakan natin. Gabi siya, Brother Jonan Rocado. Galing pang Samar, kasama ni Brother Rod. Amen. At sa ating announcement tonight, para sa mga magulang ng Sunday Scholars, nais lang po namin ipabatid sa inyo na sa darating na April 27 ay magkakaroon po ng quiz bee ang inyong mga anak. Bilang pagdiriwang sa anibersaryo ng Sunday School sa darating na Mayo. Group 1 teachers. So sa mga magulang daw po ng Sunday Scholars, magkakaroon ng quiz bee ang inyong mga anak this coming April 27. From Group 1 teachers. Reminder lang po. Okay, ang next men's devotion po natin ay May 6, 2014. So, first Tuesday of the month. Ang topic niyan ay 5th, 6th, and 7th seal by Bar Ogie. So, inaasahan ang lahat ng mga kalalakihan na dumalo sa gaganapin na men's devotion. So, ni-encourage ko po kayo kung paano nakakuha rin po ako ng mga knowledge about sa seal. So, napakahalaga po ng topic na yan. Praise God. May 10 din, 2014, Sunday School Department Sport Fest. Napakalapit na. 2 weeks na lang, Sport Fest na. Supportahan po natin ang Sunday School Department. Amen. After ng Sport Fest, May 11, Sunday naman, magkakaroon po ng awarding at anniversary ng Sunday School Department. Siguro po may mga graduate na this time. Amen. June 1, magkakaroon po ng general meeting ang Elect Bride Assemblies officers. Kabilang po yan ang mga trustees, deacons, department of coordinators. So ipanalangin po natin ang mga bagay na yan na ang mga namiminuno sa ating simbahan ay tunay na puspos ng Holy Spirit. Praise God. Amen. Yun lang po. At ang ating prayer request tonight, habang nag-aanda si Warsog para ipanalangin ang ating offering na rin. Amen. Wala na. Walang prayer request tonight. So, siguro, tayo tumayo. At kung may mga panalangin kayo sa inyong sarili, taas nyo lang inyong kamay. Praise God, habang nanalangin tayo. Amen. Habang naghahanda na rin yung group ni Brother Roby at the company para sa nilang handog awit sa Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Takla namin, Diyos, na sa amin ay nagmamahal, umiibig at kumakalinga. Salamat po sa patuloy na pagkilos mo sa buhay namin, sa pag-iya sa tamang daan, Lord. At kami narito muli, maasa muli ng patuloy na lakas na nagbumula sa iyo, Panginoon, na patuloy na magpupuno. At kami patuloy na kahabagan, kaawaan, dahil totoo, Lord, na kami may kahinaan. At alam namin, Lord God, na ito'y may hangganan. Kaya salamat po at ang biyaya mo'y sumasigana sa amin. At kaya mo, Ama, na patuloy itong sumagana. At habang kami natututo at tinuturuan mo ng mga bagay na nauukol para kami magtagumpay sa buhay na ito, Panginoon. Narito kami, Ama, patuloy na ikinikilos mo. Salamat po at kami nagagamit mo patuloy sa mga, Lord, mga pangangailangan ng iglesia nito, Panginoon. Ang lahat ay bumalikat, bumahagi. At makita namin, Panginoon, ang pangangailangan ng iglesia nito. Dahil alam namin naman na kami ay yung ginagamit, kami ay yung kamay, kami ay yung mata, kami ay yung paa. Kami ang lahat-lahat ng kabuuan ng yung katawan, Panginoon. Dahil kami nagkakaisa, dahil ikaw po ang siyang tutong, Lord, na nag-unite sa amin upang ang lakas at tagumpay ng bawat isa ay mapunta sa iyong karyan, Panginoon. Habang patuloy kaming, Lord, na lumago at gumawa sa iyong ubasan at makinabang ang bawat kaluluwa, Lord God, na umaasa palagi sa tuwina na mayroong pag-asa sa buhay, hindi lang dito sa buhay na ito, kundi sa buhay sa iyong piling, Panginoon. Kaya nga po, Ama, salamat po at narito po ang aming mga tithes and offering, aming mga vows sa iyo, panata.
At mo ang lahat ng ito'y, Lord, ay magtagumpay para sa kalalago ng Iglesia nito, Panginoon. Abutin mo kami, samputin sa gabing ito upang ang araw na ito ay maging makabuluhan at lalong higit na dakila sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na kumikilos sa aming kalagitnaan. Salamat muli, pinupuri ka po namin. Ito po ang aming talangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Praise God. Tayo makakaupo na habang lumalapit ang grupo ni Brother Robbie. Amen. And the company. Praise. Praise. Hallelujah. Magandang gabi po sa lahat. Maghahandog awit po kami para sa Panginoon dahil sa kabutihan niya at sa walang sawang pagpulot niya sa amin sa lahat ng pagdapa. Nagpapasalamat po sa Panginoon dahil sa lahat ng pagkadapa. Hindi po nagsasawa si Lord na pulutin ako. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi nagtiis siya sa akin sa mahabang panahon. Kahit napakatigas ang ulo ko, pinagtiisan ako ng Panginoon. Napasalamat ako sa Panginoon. Sa ganon, aawit po kami. This is my prayer. Praise. Is repeating, but in much greater now. A greater than root is uniting with a kingsman redeemer. This is the harvest time. We've seen the Lord of the harvest appear, but to come into full union with, this is prayer. This is my prayer. This is my cry. I want more of You, no matter the price, total separation. Not my will, but I. Take me out those 7 steps. Image I stand. Take me out those 7 steps. Image I stand. It stretches out my life, so I began to your feet. We know you sing that you within. All I want to do, my Lord, so this empty me, I pray. Goes and goes, the more I empty out, is the more that you can feel. This is my prayer. This is my cry. I want more of you. No matter the price, total separation. Not my will, but I. Take me out those 7 steps. Image I stand. Take me out those 7 steps. Image I stand. Wash me and mold me, Lord, please take full control. Separate my soul so I can be a true eagle Nazarite in this hour. The new covenant has grown out with your power. This is my prayer. This is my cry. I want more of you.
the prize, total separation, Lord. Not my will, but thine. Take me out those 7 steps, and in your image I stand. Take me out those 7 steps, and in your image I stand. This is my prayer, this is my cry. One more of you, no matter the price, total separation, Lord. Not my will, but thine. Take me out those 7 steps, in your image I stand. Take me up those 7 steps, and in your image I stand. To God be the glory po. God bless you, brothers. At salamat sa awiting yan. Amen. Nais ko lang pong ipabot sa inyo ang pasasalamat naming mga kabataan sa katapos lang na youth camp sa suportang binigay niyo po. Unang-una sa suporta niyo sa pagtitinda namin ng peanut butter. At tunay naman na kahit nakakasawa yung peanut butter, nakita naman natin yung naging bunga nun. Nakatulong. Actually, yung pera nun hindi pa nagagalaw. So siguro baka may outdoor pa kaming susunod. Biyaya ng Panginoon. Sa suporta po sa mga bumili ng daing, salamat po. Napakalaking bagay po ang tulong niyan sa mga kabataan. Alam niyo, nakikita ko yung pagkilos ng Panginoon sa mga kabataan. Nung una, kung nakikita ko silang nagpo-post sa Facebook, di ba, kung ano-ano yung pinopost nila eh. Pero ngayon, natutuwa ako kasi nakikita ko yung bless nila sa youth camp, tapos excited sila sa gawain sa Panginoon. So, napakalaking bagay, napakahalaga nung nangyari yun. Amen. One time, mga kapatid, alam nung brother ko sino to, may nag-text sa akin. Tapos sabi sa text, alam niyo Brad, dati ang hirap sumunod sa magulang eh. Ito yung bagay na problema, parang problema niya. Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, na-overcome mo na. So sa Panginoon ng Kapurihan, salamat sa biyaya niya. Hallelujah. At tayo di na magpapakatagal. Amen, tayo tumayo. Awitin natin ang This is my desire. Habang naghahanda na ang ating mga ngaral from Africa. Praise God. I think I don't want to say anything. Amen. Praise God. Hindi na siya iba sa atin. Amen. At siya ang ating mahal na kapatid. Praise God. This is my desire. Ito yung desire natin na i-honor siya sa biyayang binigay niya sa atin. Praise God. Hallelujah. To honor you. Praise you, Lord Jesus. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me. Hallelujah. I give you praise.
Hello? Okay. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Isang kagalakan na makapiling ko kayo. Before that, siguro upo muna tayo. Okay. Okay. Hindi kasi ako sanay talagang, sabi nga ng wife ko, si Debbie, sabi ko sa kanya nung graduation ni PB, ikaw na lang bumalik sa stage, ayoko pumunta doon, ikaw na lang bumalik. Okay? Kasi, mas gusto ko kasi yung ano lang, yung normal lang na, kumbaga sa, hindi na sa spotlight. Okay? Gusto ko lang yung nasa likod lang lagi. Okay? So, sa gabing ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon noong una dahil nakapiling ko kayong ngayong gabi. Okay? At isang paraan din na makita ko yung ibang mga kapatiran dito na hindi ko na sila kilala lahat. Okay? Pero sa biyaya ng Diyos, ano po, lumalago kayo dito. At masada ako ng Africa. Kami doon, siyempre, paalis-alis yung mga nagtatrabaho doon. Okay? So, pag dumating, merong babalik. So, ganun lang kami, nag-fellowship doon sa biyaya ng Diyos. Dahil pagka in-invite naman ako doon sa may isang church doon, Spanish kailangan ng language. Hindi pa ako proficient sa Spanish. Puro lang siguro ako doon, bien. Okay? Ibig sabihin, good lang, good. Okay, Diyos te bendiga, gaganunan ko lang sila. Okay? So, sa gabi pong ito, hindi naman po ako magpapakatagal sa inyong harapan. Siguro, tayo uli tayo, kanta tayo ng isang awitin na yung awitin po natin yung Mercy, Rewrote My Life. Okay? Thank you. Thank you, Jesus. Amen. Mercy rewrote my life. Thank you, Lord Jesus. Mercy rewrote my life. Thank you, Lord. Hallelujah. I should have fallen, my soul cast down, but mercy rewrote my life. One more time with all our heart. Mercy, yes, Lord Jesus, rewrote my life. Amen. Hallelujah. Mercy rewrote my life. Amen, Lord. Hallelujah. I should have fallen, my soul cast down, but mercy rewrote my life. Amen, Lord. Hallelujah. Praise your name, Lord Jesus. Ama, salamat, Panginoon, sa biyaya mong yan, Lord God. Naramdaman namin, Panginoon, na ikaw ang siyang tunay, Lord, na nagpala sa amin sa bawat isa sa amin. Lord, marami po kaming failure sa buhay, Lord. At dapat isa lang po, Lord, at ang nag-aangat sa aming buhay, kundi ikaw, Lord. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, na siyang Lord, na siyang aming hinahawakan magpasa hanggang ngayon, Lord Jesus. Lord, hayaan mo, Lord, na linisin mo kami sa gabing ito, Lord. Lord, dahil ayaw namin, Lord, humarap sa iyo na may dumi sa aming puso at isipan, Lord. Bagkus, Panginoon, nais ka naming makapaniig, Lord, sa gabing ito. At Lord, maabot namin, Lord, ang karampatang pagsamba sa iyo, Lord Jesus. Hayaan mo, Lord, ang Espiritu Santo mong sumakop sa aming sa kalipunan ito, Lord Jesus.
Lord, tunay yung likod, Lord, walang magagawa, Panginoon. Tanging umaasa lamang magpasa hanggang ngayon sa iyong biyaya, O Lord God. Sa pangalan mo, Lord, i-commit namin ang gawain ito, Lord God. Hallelujah. In Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah. Makaupo na po tayong lahat. Amen. Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Amen. Medyo may nervous pa ako dahil tunay na hindi naman ako talaga sanay tumayo sa sa gantong kalipunan. Okay? Pero sa gabing ito, sa biyaya ng Diyos, mag-aaral po tayo ng konting salita ng ating Panginoon. Kung may Biblia kayo, buksan natin sa Matthew chapter 17, verse 10 to 13. Okay, babasahin ko po. And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come? And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. And the disciples asked him, saying, Why then say the scribe that Elias must first come? 11. And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. 12. But I say unto you that Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. And the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. Okay? But I say unto you that Elias is come already, and knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. 13. The disciples understood that he spake about unto them of John the Baptist. Sa Isaiah chapter 58 verse 9 to 12. Masahe po dito. Then shall thou call, and the Lord shall answer. Thou shalt cry, and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity. Verse 10. And thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise, obscurity, and thy darkness be as the noonday. 11. And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat bones, and thou shalt be like watered garden, like a spring of water, whose water fail not. And they shall be thee of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundation of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Nawa ang Diyos ang magbigay ng kanyang kaliwanagan sa kanyang salita. Okay, pagpalain nawa ito. Okay. Simple lang po ang pag-usapan natin sa gabing ito. Ang pag-usapan po natin the power behind restoration. Okay? Kasi last Sunday nag-preach si Brother Dandy, actually the whole duration narinig ko 7 times yung restore, manumbalik. Alam natin yung desire ng preacher is to restore the faith of the believers. Okay? Walang nag-preach dito na hindi dinisire na manumbalik tayo sa original nating pananampalataya. Okay? So, ang question, kailangan din natin ng power behind to restore. Kasi maraming yung beses narinig to restore, manumbalik tayo, manumbalik. Okay? But, nanumbalik na ba tayong lahat? That's the big question. Okay? Kasi maraming nagtatanong, the end-time message is to restore. Diba? Para ito manumbalik sa puso ng mga anak sa Ama. Diba? Sa Malakay yun. Okay? So, ang problema, hindi natin alam, paano ba ang process nito? Pag narinig mo ba yung message, ikaw ay na-restored na? Diba? Okay? Ang problema, nakarinig ng message, gumawa uli ng end-time message. Okay? So, nangyari, instead na to restore, is to divide. Diba? Diba maraming mga churches, instead na sila'y maging matatag, kasi restore rin.
Iba pagka inaayos mo yung sasakyan, lalo na yung sasakyan ko dati, inaayos ko yun. Pag inaayos ko yan, binubuo ko yan. Kahit natanggal na yung radiator niya, binabalik ko. Hindi pwedeng yung, pag ni-restore mo, tinanggal mo yung radiator, hinati mo yung sasakyan mo. Hindi restoration yun. Okay? So, okay. At tandaan nyo, ang i-restore lang ay yung may dapat i-restore. Okay? Hindi pa pwedeng i-restore lahat ng churches. Okay? Ang i-restore lang, yung merong laman na para i-restore. Okay? Dahil kapag walang laman yan, kahit na anong gawin mo dyan, hindi mo yan mapapanumbalik kasi wala yung buhay sa loob. Okay? So, yun ang importante. Okay? Sa ating panahon ngayon, marami rin nagpipreach na to restore. Di ba? Gusto nilang ma-restore yung tao sa Diyos. Tama ba? Pero dinideny nila yung fivefold ministry. Di ba? Kapag dininay mo ang fivefold ministry, parang dininay mo na yung perfection. Dahil sabi sa Ephesians chapter 4, verse 10 to 11, di ba? Nag-send siya ng 5 manggagawa sa iglesia. Anong purpose? For the perfecting of the saints. Okay? So, kailangan natin yun. So, ang una, pag sinabi mo kasing restoration, ito ay condition to repair to original condition. Hindi ito remanufactured. Diba? Kasi yung remanufactured, ano pa yan ni-revise pa yan Ibig sabihin parang inalter yung original niya, di ba? Pero pag sinabi mong original, to restore to original, lahat yan, kung ano yung original condition niya, yun ang kanyang kalagayan kapag na-restore. Okay? Tandaan nyo, sa restoration, involved din ang time. Tama ba? Hindi naman pag kaya nga end time. May dimension na time. Di ba? Sa 7th dimension, isa ang time doon. Okay? Pero kailangan natin ng time. Kailangan natin time frame. Kaya huwag kayong, pag tumingin kayo sa kapatid nyo na, bakit hindi ito nagbabago? Ang tagal-tagal na nito. Kaya tuloy na bumuhi ako dito, ayaw magbago Di ba? That's the time, kailangan kumilis yung kaisipan natin na ang restoration needs time frame. Okay? Okay? Huwag tayong kapag nakita mong kapatid mong ganun pa rin, dapat nga tulungan mo siya, sabi ng Bible, di ba? Diba? Dapat nga iayos mo siya. Okay? So, hindi mo siya itaboy. Kundi palapitin mo siya ng gusto. Okay? So, kaya nangyayari, kapag ganun ang tema, kaya kapag sinabing, ayaw ko na dyan kasi di na ako pinapansin dyan, doon ako sa iba, baka pansinin ako. Di ba? You cannot be restored into the other churches. Okay? Kasi dito matetest yung patience mo sa church na pinanggalingan mo. Di ba? Bakit? Kapag hindi ka lumago ang patience mo dito, lalago ba sa ibang church yun? With the same problem? No. Di ba? Kailangan dito ka lumago. Okay? So, kaya nga ang restoration dapat nagsisimula mismo sa iglesia, sa loob. Hindi sa labas. Hindi pupunta yung taga-iba dito para i-restore tayo. Why? Because ikaw ang nakarinig ng message sa panahon mo. Okay? Siguro kaya ka nakarinig, merong nasa loob mo na naghahanap ng message. Okay? Okay, kung bubuksan natin doon sa may Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, sa paragraph 6, sabi dito, it is to my humble belief, sa message, no? That we're living near the end time. Malapit na tayo sa end time. Okay? Sinalita to ni Brother Branham noong pa Sabi, near na raw doon. Alam nyo ba kapag ikaw yung malapit sa Panginoon, alam mo na malapit na yung oras, di ba? Kasi habang lumalapit ka sa Panginoon, lalo mong inaayawan yung sanlibutan. Di ba? Why? Because sa pangako ng Diyos, ando doon yung kanyang tinatawag na promise sa bawat anak ng Panginoon. Okay? Kaya mas lalo kang susumigasig. Okay? Kaya sabi dito, it is to my humble belief that we're living near the end time. Or may I make it a little more personal than that, saying we are living in the end time. And if I believe it's time for restoration of the church.
I-restore daw ang church. Okay? That was promised that God would send in the last day. Okay? Bakit ba pag na-restore ang church, anong mangyayari? Pag na-restore ang church, unang mangyayari, yung karakter ng mga tao ang maapektuhan. Di ba? Yung iyong sense ng spirit. Tama ba? Di ba meron tayong sense ng spirit? Ano-ano ba yun? Emotion. Okay? Yung emotion mo sa Panginoon lang. Ano pa? Yung imagination mo. Di ba? Maapektuhan din yun. Okay? Ano pa? Yung reasoning mo. Di ba? Kasi yung reasoning, sabi ko nga doon sa Africa, nung nag-aaral kami, sabi ko, ano ba yung reasoning? Ang reasoning, kapag yung buhay mo, i-justify mo para labagin yung salita ng Diyos, nagre-reason out ka sa salita ng Diyos eh. Diba? Dina-justify mo na, pwede naman to kasi makakatulong naman ako sa iba eh. Diba? So it's not, sabi, di ba si Robin Hood, naalala nyo? Nagnanakaw para maitulong doon sa mga kasama niya. Pero dina-justify niya. So, yung reasoning mo dapat naka-base sa salita ng Word of God. Bakit? Kasi kung wala yung Word of God, ano pang i-restore? Yun ang pinaka-importanting elemento. Okay? Kaya sabi dito, and I believe it's time for the restoration of the church that was promised that God would send in the last day. And I believe that is the day that when the Word has been preached so much, masyado nang na-preach yung salita ng Diyos. Okay? Ngayon, babad na sa mensahe, sa end-time message tayo, di ba? Lagi tayo nakakarinig ng mensahe, sa internet tayo. Ako, nasama na rin sa internet. Okay? So, nagpipreach. Naririnig natin sa internet lahat ng pangangaral tungkol sa restoration, sa end-time message. Okay? Ang problema lang, habang lumalaganap yung end-time message, okay, ay yung mga tao naman, dumadami rin yung grupo. Naghihiwalay, di ba? Instead na yung message is to unite. Ano ba ang message? It's the love of God. Di ba? Di ba si Eleazar, siya yung messenger ni Abraham para kay Isaac? Di ba siya yung messenger? Love letter yung dala niya para kay Rebecca? Di ba? Para magkaroon ng union. Kumbaga sa atin, the church and Christ, magkaroon ng union. Di ba? Okay? Ba't anong nangyayari? Ba't naghihiwalay? Okay? Kasi sinasamahan ng personal eh. Di ba? Pag umiral yung personal sa atin, maghihiwa-hiwalay tayo. Okay? Pero kapag umiral yung pag-ibig ng Diyos sa atin, mag-unite tayo. Okay? So yun nga nakita ko, naobserbahan ko. Okay? Kasi doon sa Africa, merong siyempre, pag grupo-grupo eh, may grupo-grupo sila, grupo-grupo. Sabi ko, instead na mag-unite, di ba? Nakakarinig ka ng mensahe, pag-ibig ang mensahe. Bakit mo aawayin yung kapatid mo kahit na masama yan? Paano yung sinasabi yung basic na teaching na pag nagkasala ang kapatid mo, patawarin mo ng isang araw, patawarin mo ng how many times? 7. 0.5 pa lang binura mo na eh. Di ba? 0.5, di pa umabot sa 1 eh. 7 eh. Di ba? So, 7 times 7. Di ba? Napakalaking pag-ibig ng Diyos na inilaan sa atin. Okay? So, question, na-restore ba tayo pag ganun? So, tingnan natin sarili natin. Pag sinabi mong message believer ka, may iniintay kang restoration sa buhay mo. Nag-iintay ka ng una, pagbabago sa buhay mo. Sunod yung rapture. Diba? Hindi ka aabot sa stage ng rapture kung sinasabunutan mo yung kapatid mo. May iwan ka sa lupa, magsasabunutan kayo. Diba? So, kailangan makita sa iyo na kapag tinanggap mo ang mensahe, kailangan i-ready mo yung sarili mo. Okay? Basahin ko lang, ituloy ko lang to, no? Okay, tandaan nyo, ang message, binigay lang yan para doon sa
Okay, pinili, di ba? Kasi yun lang naman ang i-restore eh. Wala namang ibang i-restore. Di ba? Wala namang ibang i-redeem kundi yung nasanglarang. Di ba? Okay. So dito, sabi dito, I believe it's time for restoration of the church that was promised that God would send in the last day. And I believe that is the day that when the word has been preached so much and the day is getting so dark and so evil. Till according to God's word, He was to restore all the caterpillar had eaten, palmer worm had eaten, will be restored back again. And this is the day of the restoration of the spiritual gifts given into the church. Now, along in that, we bound to find false things. Ayun, yung pala yun. Habang nire-restore, pinapakita naman ni Satan yung maling aspeto sa church. Tama ba? Sabay yun eh. Di ba? Hindi pwedeng mawala si Satan eh kapag nandyan ang salita ng Diyos. Di ba? Andyan yung tree of life, tsaka tree of knowledge and good and evil. It means tree of death. Okay? Alam natin yung lie is a perverted truth. Okay? Sabi dito, find false things. Satan is a screwed person and he works day and night. In the children of disobedience, he can impersonate. But a true Spirit of God will always give honor and praise to the Lord Jesus Christ. Okay? So kung ikaw ay anak ng Diyos, i-disregard mo yung mga nakikita mong, di ba? Ang gusto mo lang, tumingin straight sa ating Panginoon. Okay? That's the way to restore back to the original. Okay? Naalala ko yung pangalan ng church pa noon sa Pineda, the original life, yung original na buhay. Pero andito pa rin naman yung buhay. Okay? Kasabi sa John chapter 6:63, ano sabi doon? The words that I speak to you, they are spirit and life. Okay? Paano ang mga tao mabubuhay kung hindi sila nakakarinig ng salita ng Diyos? Ang naririnig lang nila yung salita ng tao sa radyo, di ba? Why? Because yung spirit of life na sinasabi, ito yung mensahe na binigay ng Panginoon sa ating panahon. This is the pure word that was been sent in the age of our itong age na to is the bride age, di ba? Okay, para do sa mga first time na nakaten, yung ibig sabihin ng bride age, ito yung panahon may pinili ang Diyos ng mga tao, okay, para maging katulad ni Kristo. At hindi sila magiging katulad ni Kristo kung hindi sila namumuhay sa salita ng Panginoon. Hindi ka naman makakapamuhay sa salita ng Panginoon kung hindi mo rin alam ang salita ng Panginoon. Di ba? Dinig ka ng dinig ng salita ng Panginoon. Di ba? Pero you need to have the Spirit of God to follow the Word. Okay? So mga kapatid, sabi dito, sa meaning ng restoration, the act of process of returning something to its original condition. Nire-repair din pala yan. Okay? Kung medyo may palya, nire-repair. Okay? The act of bringing back something that existed before. Okay? Kaya nga sabi sa cankerworm, sa nawala, ibabalik yon sa dati. Okay? So, naano ko lang sa ating panahon, no? So, nakikita ko doon sa Facebook, pati yung prayer, inilalagay sa Facebook. Pero sabi ng Biblia, kung i-scrutinize mo yung nilalagay sa Facebook, ang sabi doon, kung mananalangin kayo, isara nyo sa Matthew chapter 6, isara nyo yung pinto nyo, manalangin kayo, at gagantimpalaan kayo ng Ama nyo sa lihim. Pero, pag pinacebook mo yan, hindi na lihim yan. Gusto mo i-publish na parang religious ka, di ba? Di ba? Hindi ka tutugunin ng Panginoon. Sabi ng Biblia eh. Di ba? Kayong mahiling mag-publish ng prayer sa Facebook. Okay? Dapat mag-pray kayo sa kwarto nyo, sara nyo yung pinto kung gusto nyo matugunan ng panalangin nyo. Okay? So, bakit? Gusto natin i-restore sa ayos eh. Di ba? Kasi habang yung technology tumataas,
yung mga anak ng Diyos parang nalilibang eh. Di ba? Minsan nakakalimutan. O nga pala eh, kailangan pala manalangin ako ng lihim. Kasi para ako pagpalain. Okay? At maging humble ka. Nagiging humble ka ba pag pinapublish mo yung prayer mo sa Facebook? Di ba? Para kang showmanship nga yun. Di ba? So, paano ka tutugunin ng Panginoon doon? Dahil ang liwanag sa Biblia, manalangin ka ng lihim. Okay? Sabi pa lang isang brother doon sa Africa, Brad, para matuto silang manalangin nung panalangin ko. Hindi mo na sila kailangan turuan. Sabi ng Biblia sa Romans chapter 8, verse 26, ang Espiritu Santo, hindi nga tayo marunong manalangin, tutulungan tayo, gagabayan tayo. Di ba? Okay? So, kapag wala ang salita ng Diyos, wala, lihis yung isip natin lagi. Diba? Hindi natin nakikita kung ano yung linaw ng, di ba? Kung ano yung ginagawa natin. Okay? So, ang problema, hindi tayo marirestore. Unang-una, alamin muna natin yung kapangyarihan para mag-restore. Okay? At yung i-restore naman, ano yung pang-restore sa atin? Okay? Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, yung mensahe sa huling panahon, okay? Alalahanin nyo, marami nagpipreach ng Biblia, pero nagpapalabas ng 3 Diyos. Tama ba? Marami kayong maririnig, pero kung makaka-restore ba ng pananampalataya yan? Hindi. Di ba? Pero sa linaw ng sabi ng Biblia, di ba? Si Brother Arnel, nakita ko sa internet na teach siya tungkol sa Godhead. Okay? Maliwanag yun. Base by base sa Bible na ang Diyos ay iisa. Pero makikinig ka sa isang station. Ba't ka pa makikinig sa isang station? Meron ka ng station dito. Eva Station. Diba? Meron ka na ring spoken word. Ando doon na rin yung mga site. Kumbaga, spoon feeding ka na lang eh. Ayaw mong pang kainin. Di ba? Gusto mo pa yung mga makinig ng palihis, di ba? Na salita, yung gray area. Yung parang totoo na parang hindi. Kaya yung buhay mo parang totoo rin at parang hindi. Di ba? So that is the gray area. Okay? So, kailangan natin ma-restore back to the original. Okay? So, may babasahin pa ako dito. Okay? Okay? Alam natin, yung dispensation, habang lumalabas tayo sa bawat age, ay nagkakaroon ng purity. Mas lalong nagiging puro sa salita ng Panginoon. Okay? Kaya nga yung panahon natin ngayon, ito yung panahon na yung refine na ang salita ng Panginoon. Okay? Kumbaga, ito na yung image ni Christ. Okay? Ito na yung mismong makikita sa atin. Di ba? Ito na yung kiniintay natin na age. Okay? Dahil lahat ng other age ay hindi pa refined, pero dito refined na. Okay? Kung makikita mo ng lubusan ng image ng Panginoon, makikita mo rin ng image ni Satan. Bakit? Dahil alam mo na yung totoo eh. Hindi ka na maliligaw ng kung ano-ano pa man. Bakit? Kita mo na agad eh. Di ba? Kaya nga sabi dito, yung last days, mapanganib. Kung pwede nga lang i-deceive yung mga elect. Di ba? Ngayon, kung hindi ka elect, sigurado. Wala kang kalalagyan sa Panginoon. Di ba? Kung hindi ka elect, parang take for granted lang yung salita ng Panginoon. Mas gusto mo pa yung nangingiliti ng tenga sa mga denomination. Bakit? Kasi doon, pwede lahat doon eh. Walang bawal. Okay? Doon, sabi nga ng Deuteronomy 5:22, wag ka daw manamit ng karumal-dumal, manamit ang babae sa damit ng panlalaki. Gayon din sa lalaki, manamit ng pambabae. Ang liwanag doon. Pero doon sa ibang denomination, okay lang yun, basta mahal mo ang Diyos. How can you express your love of God when you're ignoring the Word of God? You are an antichrist. Di ba?
Kasi ang against sabi ng Biblia, in the beginning was the Word and the Word was God. Kung against ka sa Word, ikaw ay against kay Kristo. You are anti-Christ. Di ba? Okay, kung anti-Christ ka, hindi ka parte ng Panginoon. Okay? Pero, sabi ng Hosea chapter 6 verse 4, kung ikaw naman ay anak ng Diyos, ikaw ay lack of knowledge ka, sabi doon, my people is destroyed because of lack of knowledge. Kaya hindi ka na, anak ka na nga ng Panginoon, ay, nabasa mo na yung salita ng Panginoon, lahat. Pero hindi ka naman nagpupursige. Di ba? Kaya sabi doon, my people is destroyed because of lack of knowledge. Hindi ka nagpupursige. Di ba? Ang knowledge part ng stature of a perfect man. Kailangan lampasan mo din yun eh. Di ba? Okay, sa part of restoration, lahat ng pinapangaral sa atin dito, ito'y nagtuturo sa pag-restore sa atin sa original na buhay ni Kristo. Okay? Kaya kapag hindi nyo tinanggap yung salita ng Diyos, merong espiritu na tinanggap nyo na. Okay? So, babasa pa ako ng isa dito. Okay? Dahil kasi sabi dito sa okay, kung titingnan natin sa Romans 15, 1 Corinthians. May binanggit dito, sabi dito, so 38, but God giveth it a body as it has pleased him, and to every seed his own body. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, another of birds. And there are also, celestial bodies and bodies terrestrial, but glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. So, bawat binhi ay merong katawan. Okay? So, ibig sabihin, lahat, hindi pare-parehas ang katawan natin. Okay? May mga category. Okay? Pero bakit sa ating panahon ngayon, ay nagiging, imbis na yung katawan ng hayop, okay, ay different sa katawan ng tao, bakit natatawag na nating hayop yung ibang tao? Gumagawa ng karumal-dumal, di ba? Bakit? Because yung binhi, okay, yung binhi natin, iiba dun sa kanila. Okay? There is a seed of corruption, di ba? Merong incorruptible, di ba? So may kita natin sa ating panahon ngayon, okay? Para magkaroon ng restoration, kailangan muna ng right and elected people na tatanggap ng message of restoration. Okay? Dahil kung wala message of the restoration, hindi magmamanifest ito. But we need a power behind to restore. Okay? Kailangan muna natin ng kapangyarihan, lakas. Kapag wala tayong kapangyarihan na yun, hindi ito magmamaterialize. Okay? Dahil lahat tayo nag-iintay ng perfection. Kasi kapag na-restore ka, maaabot mo ang perfection. Okay? So dito, okay, hindi naman ako matagal magmensahe, madali lang ako. Okay? Kasi gusto ko lang kung ano yung nasa puso ko, ibubuhos ko kaagad. Okay? Kasi ayaw kong kahit na gustong-gusto ko na, pipigilin ko pa. Gusto kong ibuhos agad. Okay? Para kung ano yung biyayang makamit natin sa gabing ito, ay makamit natin. Okay? Okay. 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 Sabi dito, merong okay, sa John chapter 17 verse 9 to 17, okay? I pray
them. I pray not for the world. Okay? Tandaan nyo, ang Panginoon nananalangin para sa atin din. Okay? Okay? Pero hindi sa mga tao ng sanlibutan. Okay? Kundi sa mga bahagi niya, yung Kanya. Okay? Kaya, mga kapatid, kung nakikita nyo masaya yung taga-sanlibutan, parang lungkot kayo, mas masaya dapat kayo. Kasi bakit? Dahil pag-aari kayo ng Panginoon eh. Okay? Before the foundation eh. Di ba? Imbis na magmukmuk kayo, okay, magmakaawa kayo na bigyan kayo ng 1 kilong bigas para masaing, eh anak ka ng Panginoon eh. Di ba? Pasalamatan mo, bigyan ka lang 1 sakong bigas. Okay, huwag kang manalangin ng 1 kilo. Okay? Tapos huwag mo ilagay sa Facebook. Okay? Ilagay mo sa Panginoon. Idiretso mo. Okay? So, sabi dito, I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me. For they are thine. Verse 10. And all mine are thine. Okay? And thine are mine, and I am glorified in them. Okay? 11. And now I am no more in the world, but these are in the world. And I come to thee, Holy Father, to keep through thine own name those whom thou hast given me. Okay? May mga tao na ibinigay ng Panginoon. Okay? Yun yung mga elected, sa madaling salita. Hindi dalawa ang nag-uusap dito, isa lang. Okay? Baka malito na naman, sabi, bigyan na naman ng interpretasyon, no? Okay. Isa lang ng... Kasi, tingnan, i-analyze nyo ng gusto. Sa verse, sabi dito, I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me. Binigay daw. Kung titingnan nyo, ibigay daw ng Ama. For they are thine. And all mine are thine. Lahat naman sa... Kumbaga, yung pag-aari sa property, isa lang eh. Okay? And are mine, and I'm glorified in them. And now I'm no more in the world, but these are in the world. And I come to thee, Holy Father, keep through thine own name. May pangalan ba ang Ama? Baka sabihin nyo, si Pope Benedict yun. Hindi, Father lang tawag doon. Pero ang sabi dito sa... na pinakilala ng Diyos kung sino ang Ama. Sino nagpakilala? Jesus Christ. Kasi may pangalan eh. Ang Diyos eh. Diba? Nag-manifest. Sabi nga, great is the mystery of God. God was manifested in the flesh. Sino yun? Jesus Christ. Okay. Kaya nga yung anak ko, tinuturuan sa school ng Father, Son, Holy Ghost. Sabi ko, Jesus Christ ang tama. Mali yan. Okay. Okay. Sabi dito, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou givest me, I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, the scripture might fulfill. Hindi raw walang ni isa na mawawala. Ngayon ang tanong, pag kinapos kayo ng logistic, parang sabi natin iniwan na tayo ng Diyos, hindi na tayo binayayaan na. Okay? Kasi kami noon talagang dumanas kami ng ganun din, no? Pero parang maghinhawa yung puso mo kasi alam mo, ang Diyos andiyan dyan eh. Hindi ka pinababayaan eh. Okay? Instead na malungkot ka, magsaya ka. Kasi may nilaan ng Diyos, tinitignan lang yung pagtitiis mo. Okay. Kapag doon pa lang hindi ka na nagtiis, wala na. Di ba? Ano ka pa makakatungtong sa iba pa? Okay? So, ang sabi dito, and now I come to thee, these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. 14, I have given them thy word. Anong binigay? Salita, word. Okay? And the world, may ela, hated them. Kamumuhian ka ng mundo. Alam niyo ba yung doon sa Africa, may kasamaan ako doon, kasi first time ko lang magkaroon ng ka-office mate na mga Israelite Jews. Okay, dalawa sila eh. Pag ang Jews, ang sabi nga nila, nung nag-meeting kami, sila daw ang number 1 in the world.
Yun ang motto nila. Sila yung the best people in the world. Kasi nga, chosen nation eh. Okay. Sabi ko, best in meeting eh. Matataas ang ranko agad nila. Okay? Pinili kasi sila ng unang ginang doon. Okay? Pero, ang laking pasalamat ko lang sa Panginoon, dahil sabi ko, nabasa ko sa Biblia, maglilingkod lang to sa bride eh. Itong mga Jews eh. Sabi ko, hindi mo, maglilingkod lang to, pero the best sila in the world. Pero sabi, ano lang sila eh. Tapos, laking surprise ko, dahil pinagtimpla ako ng kape. Ito na siguro yung simula, sabi ko. Pinagtimpla pa ako ng kape. Anong gusto mo? Ganun mo lang. Sabi ko, sa isip-isip ko, kala ko kayo ang best of the world eh. Tapos sabi sa akin, turuan mo kami ng ano muna, bago ka magbakasyon. Tawag dito, i-orient mo kami sa system ng lahat. Kasi, okay, tuturuan ko kayo. Kasi hindi tinuro sa akin yan eh. Tuturo ko rin sa inyo, pero hindi ko, inaral ko lang ng sarili yan. Dahil yung mga Indiano umalis, hindi ako tinuruan. So, ang hawak ko doon accounting plus IT. So, dalawa yung pinahawak. So, ang ginawa, tinuruan ko sila bago umalis. Okay? So, ang mabuti ang Panginoon dahil naramdaman ko yung pagmamahal nila eh. Okay, sabi ko, tinanong ko sila, in-interview ko sila. Okay, sabi ko, kasi meron kayong form of government, di ba? Ano ba ang tingin nyo doon sa government nyo, yung president nyo? Sabi, ayoko sa kanya. Bakit? Conservative siya. Bakit? Kasi ayaw niya makipag-peace doon sa mga Arab nation eh. Baga gusto nila, sila yung mga liberated, yung nagbibigay ng mga lupa. Diba? Diba yung mga merong conservative. Okay? So sabi ko, hindi pala solid ang Israel. Okay? Ang Israel, katulad din ng mga Hintil, galing sa iba't ibang churches. Yung isa galing sa Tunisia, galing sa Morocco, galing sa Spain. Nag-gather lang sila sa Promised Land. Okay? Kaya kayo, sa atin ngayon, iba't iba rin ang pinanggalingan nating churches, di ba? Okay? Kaya lang, kapag nandoon na, siyempre, merong talagang hindi pa nakaalis doon sa kultura ng pinanggalingan. Di ba? Kaya sometimes, paano tayo mai-restore sa panunumbalik kung ang nasa puso pa rin natin yung pinanggalingan? Buti pa sa amin, merong disco. Di ba? Sa church namin, may disco pa. Okay? So, may ganong espiritu na idinadala. So, that is, kung titingnan nyo sa Biblia, makikita nyo agad na hindi ito part ng restoration, is part of the division. Obstruction, parang traffic yung brad. Okay. So, kaya sa huling panahon, meron pong tinatawag na ilalabas ng Panginoon kung sino yung kanyang nobya. Di ba? Okay, kasi sabi sa Revelation chapter 22 verse 9 to 17, sabi dito, verse 7 muna, behold, I come quickly, blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of this book. 8, and I, John, saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things. 9, then said he unto me, see, do it not, for I am thy fellow servant. Unang-una nakita ni John, merong isang anghel, niluhuran niya na. Okay? Hindi yun ang Panginoon. Baka madisib kayo kapag merong masyadong malapit sa Panginoon, huwag niyong sambahin, baka malihis yung focus niyo. Okay? Sambahin niyo ang Panginoon muna. Okay? Pero igalang niyo yung naglilingkod sa Panginoon. Okay? So, sabi dito, 9, then said he unto me, see thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren, the prophets, and of them which keep the saying of this book, worship God. 10, and he said unto me, seal not the saying of the prophecy of this book. Pag sinabi mong seal not
prophecy of this book. Ibig sabihin, it's an open book. Hindi na siya nakatago. Bakit? Tandaan nyo, ang bride, nire-reveal ng groom sa kanya ang kanyang mga lihim. Di ba? Inire-reveal. Kaya nga nakabukas to sa mga anak ng Panginoon. Okay? Kahit na lagyan mo ng lagyan ng mensahe na libro o anumang software dyan ng end-time message, kapag hindi ito bukas sa kanya, hindi niya ito maiintindihan. Okay? Baka awayin ka pa niya. Di ba? Sabihin sa'yo, propeta kayo, di kulto kayo. Ganun agad yun, false prophet agad. Di ba? Pero hindi niya muna sisiya sa atin kung bakit may prophet. Dahil sabi ng Biblia, di ba? Fivefold ministry, kailangan ng propeta. For the perfection, para ma-restore sa dati. Di ba? So kung wala ang isa doon, pilay ang iglesia. Madali siyang masway. Okay? Okay, ituloy natin. And he said unto me, seal not the saying of the prophecy of this book, for the time is at hand. Okay, laging yung dimension ng time, di ba? Patapos. Okay? Kasi pag wala ng time, magkakaroon na ng eternity. Di ba? Pagkaroon ng eternity, meron ka ng eternal life kung part ka ng Panginoon. Di ba? Okay. So, but you are to be restored first. Okay? And he that is unjust, let him be unjust still. Sabi daw, yung mga, ano sa Tagalog yung unjust? Liko. Ha? Masama. Magpapakasama daw yun. Okay? Pag sinabi mong magpapakasama pa siya, ibig sabihin, hindi tatanggap yan ng katuwiran ng Diyos. Mananatili siya. Dito ako lumaki, dito ako mamatay, dito rin ako ilibing. Di ba? Ganun ang motto niyan. Di ba? Pero sabi doon, let him, sabi, and which is filthy, let him filthy still. Mga kapatid, kung pupunta kayo sa Africa, talagang, kung sa filthy lang, filthy talaga. Ha? Bakit? Aside sa color, ha? Hindi ko naling call, pero dun sa amin, no? Yung mga OFW, nagsasama na sila, may mga asawa yung iba. Tsaka ano, unfilthy talaga. Tapos, kamakailan lang kasi tagahatid ng balita yung ibang OFW sa akin. Brad, paki-advisean mo nga si ano kasi nagsuntukan sila dahil sa babae. Yung isa na ospital. Okay? Sabi ko, ganun, yun ang pinili nila eh. Okay? Yun ang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Yung isa, iniwan niya yung anak at asawa dahil sumama doon din sa babae na may anak din. Okay? So, ganun ka, saan nagsisimula yun? Gimmick, nagigimmick sila. Kasi wala silang time sa Word of God eh. Yeah. Kaya mas maganda kung yung mga anak natin nakababad sa Word. Bakit? Kapag lumabas yan, alam nila kung ano yung mali eh. Dahil mapapariwara yan kung hindi nababad sa salita ng Panginoon. Dahil sa dami ng masasama sa paligid sa mundo. Okay? So, encourage natin lagi na makinig ng salita ng Panginoon. Okay? Kaya sabi dito, yung filthy, let him filthy still. Kaya sa huling panahon, yung mga masasama, magpapakasama na yan. Sasabihin nga niyan eh, drink and be married for tomorrow we die. Ganun pa nga yung mga motto niyan eh. Some versikulo nakuha nila yan. Kay Taning, siyempre. Di ba? Okay? Sabi dito, and he that is righteous, let him be righteous still. So merong mga matuwid na magpapakatuwid pa. Okay? Meron pang mga natitira na magiging matuwid. Okay? Meron pang mamumuhay ng tama. At meron ding mamumuhay pa ng banal. And he that is holy, let him be holy still. Okay? Bakit? Ito yung mga na-restore eh. Ito yung mga na-restore eh. Bakit? Kapag ang image mo ba si Kristo, anong sa palagay mo ang magiging manifestation mo? Magiging holy ka. Diba? Okay? At magiging sensitive ka sa bawat salita ng Panginoon. Kung natutupad mo ba ito o hindi. Diba? Okay. So, magtatapos na tayo para hindi tayo masyadong
gusto ko lang bumasa doon sa the angel of God sa paragraph 21. Okay. He was the first one who had jurisdiction over everything in the earth. Is that right? Over all the animals, and he lost his power. Okay? And we're taught in the Bible that what the first Adam lost, the second Adam, Christ restored again to the human race. Okay? So then, friends, if that's so, ministers, what's the matter with the church today? Ano daw yung ano nangyari sa mga iglesia sa ating panahon? Okay? Ano yun? Nagpaparami lang ba ng miyembro? Okay? Para pagdating ng ano, makikita mo halos lahat nung nasa kulungan ka-brother nila. Ba? Kumbaga sila-sila. Okay? That's what I want to know. If Christ was the missing link, okay, kung si Kristo daw yung missing link between God and man, and He come to hook God and man together again. Okay? Okay, merong link ang Diyos at ang tao. Okay? So, kaya, ang sabi nga, bakit ba kailangan magbubo ng dugo? Kailangan kasi ng link. Kailangan ng dugo ng ating Panginoon. Kasi yung sa dugo, nandoon yung buhay ni Kristo. Okay? Hindi kayo papahiran ng itim sa noo. Abo yun, hindi yung dugo. Okay? Yung dugo ni Kristo tuyo na, pero yung buhay na yun, nananahan pa rin sa ating panahon ngayon. Okay? Okay, at sabi dito, God and man, and He come to hook God and man together again. What is the matter today? It's because of unbelief. Okay? And you start something and you'll see little something pretty soon. You say, oh well, let it go. It wasn't of God. All things work together for good to them that love God. Okay? May involvement ng pag-ibig. If you're building a house and you say, well, this person just don't fit in here, because look where this block is, this big open place here. Oh, that's book. If it's move on, keep building the house. God's got another block that fit in there. That's filled that up. The house can't be built like that. So today, while God is moving, let's forget about it and move right out in the Spirit of Almighty God. And there see the house of God restored again. Okay? Kailangan natin Espiritu Santo ng Diyos. At para magkaroon ng kapangyarihan behind that Spirit, kailangan din natin ng relationship na maganda sa Panginoon. Kasi yun ang pinaka-power behind the restoration. Meron ka munang relationship sa Panginoon na mainam. Okay? Kasi kung wala yung pag-ibig na yon, dahil unang-una sabi dito, yung link, di ba? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi yun ang magdadala sa atin sa restoration. Yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi pa dito, sa Colossians 3:12-17, put on, therefore, as the elect of God, holy, beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. If any man had quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity. Ang sabi, ano yan? Above all things, put charity. Pag-ibig is the badness of perfectness. Para ma-perfect ka, kailangan mo ng pag-ibig. Hindi lang salita ng Diyos. Di ba? Hindi lang yung word na naririnig mo, kailangan lakipan mo ng pagmamahal. Di ba? Kasi kapag namahal ka sa Panginoon, okay, yun ang magdadala sa iyo sa perfection. Kasi marami nakakarinig ng salita ng Diyos, pero titik lang. Di ba? Wala yung buhay, walang emotion. Di ba? Titik lang. Ang sabi pa dito, and let the peace of God rule in your heart, to the which ye are called in one body. Okay?
And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in wisdom, teaching, admonishing one another in psalm, hymns, spiritual songs, singing grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word and deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the God and the Father by Him. So sa mga tuwid, mga kapatid, bago ma-restore ang church sa panunumbalik, kailangan isang lakas. Kailangan muna may relasyon ka sa Panginoon. Kailangan may pag-ibig ka sa Panginoon. Ganon din ang Panginoon, di ba? Inibig ka. Yung relationship ng yun ang magdadala sa inyo sa perfection. Dahil aakayin ka sa buong katotohanan. Okay? So mga kapatid, sa gabing ito, ilang po ang aking mensahe sa inyo. Okay? Na ang restoration ay mangyayari sa mga anak ng Panginoon. Okay? Pero bago magkaroon ng restoration, kailangan muna ng relationship nyo na mainam sa Panginoon. Okay. At bago kayo magkaroon ng restoration, dapat ma-scrutinize yung bawat gawin nyo, i-reflect nyo sa salita ng Panginoon kung meron parong flaw o meron pang kulang. Okay? So, tumayo tayong lahat. Okay? Okay. Hallelujah, Lord Jesus. Awitin ulit natin yung mercy, rewrote my life habang binabalik ko sa ating kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It rewrote my life. Thank you, Father. We love you. Oh, I should have fallen. My soul cast down, but mercy it rewrote my life. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. Mari tayo magsipo sandali. Salamat tayo sa ministry, sa buhay ng ating kapatid, Brother Ponching. Pagamat din natin siya palaging kasama, pero palagi pala siyang nakatutok sa atin, sa ating website, at napapanood niya ang ating mga services at nananalangin para sa atin at talagang bahagi ng ating gawain dito sa Pasig. Ang totoo po, yung luma niyang sasakyan, allow me, Brother Ponching, alam po hindi niya gustong sabihin, pero palagay ko magandang appreciate natin na yung kanyang sasakyan na dati niyang gamit ay iniwan niya na po, binigay niya na po sa church. At nung Sunday, yung po yung ginamit ng mga workers natin papunta sa Cavite, parito. So, salamat sa Panginoon. Amen. Gusto ko lang sabihin, yun ang paraan ng pagsasabi ni Brother Ponching, nandito ako, kasama niyo ako, bahagi ako ng anumang ginagawa niyo dyan. And appreciate that. At lahat ng iba pa na merong ganong puso, may ganoong tawag dito, attitude tungkol sa ating gawain, I'm sure the Lord will bless you more dahil sa inyong ginagawang pagtulong sa ating gawain. Amen. So, salamat sa paalala. So, salamat na may kapangyarihan sa restoration. Diba? At gusto ko lang i-recap ng konti. Kailangan yung binhi. Dahil kung walang binhi, walang i-restore. Diba? At yung may binhi, yun yung elected. Si Job minsan, nagtanong siya dun sa Job chapter 14 tungkol dun sa muling sa restoration ng isang halaman na namatay. Kasi pinag-aaralan niya, kinukumpara niya yung halaman sa tao. Sabi niya, ang tao pag namatay, saan na siya naroon? Pero sabi niya sa Job chapter 14, 7-9, sabi niya, for there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease. Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground, yet through the scent of water it will bud and bring forth boughs like a plant. Ibig sabihin nun,
kahit pa nga matuod ang halaman, kahit mabulok daw ang ugat. Remember yung illustration ni Brother Branham tungkol dun sa restoration of the bride tree? Nabulok yung bride tree, di ba? Nagmistulang tuod. Pero ang sabi niya, hindi po namatay, hindi po kinain, hindi nakain ng mga bugs ng Antichrist. Yung binhi, dahil yung binhi ay nagtago sa ugat, sa ilalim ng, amen, ng lupa. At ang sabi ni Job, ang kailangan lang niya ng isang halaman ay amoy lang ng tubig. Amoy pa lang ng tubig, siya'y muling uusbong, can you say amen? At siya'y maglalabas ng mga tawag sanga at muli siyang magdadahon at mamumulaklak ulit. Amoy lang ng tubig. Kaya sabi ng ating Panginoon sa Isaiah chapter 55, verse 10, di ba? For as the rain cometh down and the snow from heaven, amen, returneth not hither, but watereth the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Ano ba ang tubig? Ang tubig may represent the water of the word. Amen. That's the power, amen, behind the restoration. Kailangan magtagpo-tagpo yun. Amen. Ani mo yung binhi kung wala namang tubig na dadapo sa kanya. Amen. Ani mo yung salita kung wala namang Espiritu Santo na magbibigay buhay sa kanya. Kaya napakalinaw nung sinabi sa atin, pinakita sa message at sa scriptures. Amen. So kailangan ay nandun yung elemento ng election, nandun yung elemento ng, amen, ng tubig, ng Espiritu Santo, at nandun yung elemento ng panahon. Amen. May takdang panahon. Can you say amen? Kung saan ang ulan ay bumabaksak. Pero ang sabi, amen, pakatandaan nyo, hindi yung babalik ng walang kabuluhan. Ang salita ko'y tulad sa ulan, ang salita ko'y tulad sa snow, hindi ito babalik nang hindi tinutupad yung layunin ng pagkakasugo sa kanila. And so, amen, hindi natin problema, amen, kung paano tayo marerestore. Kung kayo ay binhi, can you say amen? At natanggap nyo yung tubig ng salita, can you say amen? Amoy pa lang ng tubig. Hallelujah, ay magbabangon tayo ulit. At kailangan lang natin magpatianod, can you say amen? Amen. From glory unto glory, we are going to be restored. Amen. Unto the image of the Son of God. Amen. Tayong lahat ay mananalangin with that revelation in our hearts. Amen. Pag-pray po natin si Brother Ponce, ang kanyang pamilya. Mahirap po ang nag-abroad. Amen. Pag-pray natin palagi ng Panginoon na mag-ingat sa kanyang pamilya na naririto. Amen. Sa Pilipinas. At ganun din sa kanya habang nandun siya. At ng munting ministry na nandun sa Africa, paghayag niya ng salita ng Diyos, ang Diyos ang mag-bless sa kanya. At sa lahat na iba pang mga workers natin, you know, ay binibigyan ko sila ng pagkakataon. Pag dumarating sila, bihira natin silang makasama. Kaya as much as possible, mabigyan ko sila ng pagkakataon para makapaghayag ng salita ng Panginoon. Just remember them, amen, tonight. God bless you. Amen. Manalangin tayong lahat.
Lord Jesus. We are the masterpiece of the word of the Lord. Restored image of Christ. Amen. Thank you, Father. Yes. We are the masterpiece of the Word of God. We are His chosen ones. In Him we abide. Thank you, Father. We are the blood of Christ by the Spirit. That's the power behind the restoration. Spirit dwelling within. Hallelujah. We are His masterpiece, created in Him. Listen to this now. First stanza. The great sculptor began with a vision in his mind to create a masterpiece of all time. But his masterpiece fell, and his heart was torn in two. Yes, Lord, hallelujah. So he started out to build his masterpiece anew. Started with foundation. Started with foundation. The patriarchs of all. Thank you, Father. Amen. He built the body by the word, a wonder to behold. And last of all, the head came down. The head came down. Perfection was complete. For he alone was the one who could be the masterpiece. We are, hallelujah. We are the master. Tayo natin tumayo. Hallelujah. Of the Word of God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. And we are His chosen ones. In Him we abide. We are the blood of Christ by the Spirit dwelling within. Thank you, Father. We are His masterpiece, created in Him. Hallelujah. Last stanza. And when He looked upon Him, He was so inspired. He smote Him to make Him speak. Smote Him to make Him speak and bring forth His bride. She's not another piece, just a part of Him. Hallelujah. His taken
2,000 years, building a masterpiece. Again we are. Sing it all together now. Restored image. Hallelujah. We are the masterpiece, wonderful God, of the Word of God. We are His chosen one. In Him we abide. Yes, we are. By the Spirit dwelling within. We are His masterpiece, created in Him. Just one more time now, tayong lahat. Subukan niyo sumabay. Hallelujah. Let's confess it. We are the masterpiece, wonderful God, of the Word of God. We are His chosen ones. In Him we abide. We are the blood of Christ, by the Spirit dwelling within. Thank you, Father. Hallelujah. We are His masterpiece, created in Him. Salamat po, Panginoon. Panginoon, ang awiting ito'y malinaw na naghahayag ng ginawa mong pagpapanumbalik doon sa larawan, Lord, na nagiba doon sa Garden of Eden. Hindi ka sumuko, Panginoon, hindi ka patatalo sa kaaway. Hindi mo papaawat ang layunin mo nang yung larawan ay lubos na maitayo sa ibabaw ng lupa. Kaya, Panginoon, ikaw ay muling gumawa ng masterpiece mula sa mga patriarchs, sa mga propeta, Lord. Unti-unti tinayo mo, Panginoon, hanggang sa dumating, Panginoon, ang pinakaulo, ang aming Panginoong Jesucristo. Siya po ang perfect image, Lord. Oh God, at siya po ay naitanim sa ilalim ng lupa. Ang sabi mo, Panginoon, nung nandito ka, malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa, siya ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kapag siya ay nahulog, mamumunga siya ng marami. Panginoon, yung image na yun, oh God, hallelujah, muling binangon mo at gumamit ka ng mga lingkod mo, Ama. Oh Lord, sa tamang panahon, tamang elemento, Father. Kagaya ng aming narinig, Lord, may kapangyarihan sa iyong pagpapanumbalik, pero may tamang panahon, Lord, sa lahat ng bagay. At ang ulan ng justification ay dumating. At Lord, tinamaan ang grupo ni Luther, Lord. At yung binhi, Panginoon, ay umusbong muli, Lord, sa inyo ng stock, Lord. At dumating, Panginoon, si Wesley. Dumating, Panginoon, ang tassel, oh God. Pabalik na ng pabalik sa larawan, Father, hindi pa po kamukha, pero unti-unti, Panginoon, nagiging kamukha. Dumating ang mga Pentecostal, Lord, dumating ang shock. Hawig na, Panginoon, ngunit wala pang buhay, Lord. Ngunit ang buhay, Panginoon, ay nasa likod ng ipa. At Lord, sa huling panahon, sa bride age, hallelujah, binuhos mo ang masaganang ulan, Lord. The former and the latter rain, Father. Magkasabay na bumaksak, Panginoon. Ang sabi mo sa huling panahon, para ano? Para mahinog, Lord. Hallelujah. At magkaroon ng lubos ng restoration. Yung binhi na nahulog sa lupa. Sa tuktok, Panginoon, ay naninilaw na, Panginoon, ng trigo. Yung isang butil na naitanim sa ilalim ngayon ay nag-multiply sa maraming anyo sa dulo, Panginoon. Kamukhang kamukha. Perfect image, Lord. Mas marami nga lang, Lord, sa bunton, Panginoon, ng katawan ng nobya. Ikaw, Panginoon, ay naipanumbalik sa ibabaw ng lupa.
At ikaw ay lumalakad muli, Panginoon, sa ibabaw ng lupa. Kaparehong kapangyarihan, kaparehong katangian, kaparehong kabanalan, kapareho lahat, Panginoon. Because the bride will be you, Lord, upon the earth. Thank you for the restoration, Lord. At kami, Panginoon, ay nagdiriwang, Lord. Hindi po isang magandang kwento lang ito. Hindi magandang saysayin lamang, Panginoon. But we enjoy, Lord, the reality of it, Lord. Ang puno ay naipanumbalik, Lord. Ang mga bunga ay naibalik, Panginoon. Kami ay namimitas ng bunga ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Pananampalataya, kagalingan, Lord. Wisdom, oh God. Lahat ng kaloob ng Espiritu ay available sa Iglesia. Panginoon, binalik mo na ang dahon ng fellowship, Lord. Ay na-enjoy namin sa tuwing kami nagkakasama-sama, Lord. Ang pagkaspas ng hangin ng Espiritu mo, o God, ay nararamdaman sa mga dahon, Lord. At nagbibigay ng kasariwaan, Panginoon, sa aming kaluluwa. Pag kami natutuyan na, kapag kami napapagod at napapagal na, kami upo sa ilalim ng naipanumbalik na punong kahoy ng nobya, Panginoon. At nananariwa ang aming pakiramdam, ang aming lakas ay nanunumbalik, Panginoon. Salamat po, Lord. Hindi kami nagfe-fellowship sa silong ng isang tuhod. It's a restored bride tree, Father. Dumadali ang buhay mo, dumadali ang kapangyarihan mo, Lord. Ano pa ang aming hahanapin? Lahat ay pinanumbalik mo. Kung kami ay alis, Panginoon, na hindi natutugunan ng aming pangangailangan, hindi po ikaw ang may kulang. Kami, Panginoon. Kaya hiling ko, Panginoon, na huwag mong paalisin ang sinuman dito nang hindi natutugunan, Lord, ang kanyang pangangailangan. Dahil kami ay, Lord, nananambahan sa ilalim ng restoration ng lahat ng mga bagay, Panginoon. Lahat ng nawala ni Adan, binalik ng pangalawang Adan, Panginoon. Sa amin, Lord, kaya yung mga may karamdaman ay maaari nang magsabi, ako'y pinagaling. Yung mga nangihina, pwede na magsabi, ako'y pinalakas. Oh, yung mga nagigipit ay magsabi, ako'y pinagyaman ng aking Panginoon. Hallelujah! Lahat ng nangihina, Panginoon, ay maaaring magsabi, may panibagong lakas akong nararamdaman. I have been restored. The power behind the restoration is moving and working in our midst. Hallelujah! At hindi na kami natatakot, Panginoon, sa nalalapit mo pagbabalik. In fact, kami excited, Lord. We don't wanna feel any worry or fear, Father. Sapagkat, Panginoon, ang nobya mo hindi dapat takot dahil sila'y handa. Sila'y naipanumbalik para sa iyong pagbabalik, Panginoon. And so, Father, I pray now, Lord, yung mga nangailangan ng refilling, ng muling pagkapuspos, oh God. Merong pagkapuspos, Lord, na muli sa ilalim ng punong kahoy na ito, Ma. Oh, God, may we just enjoy it, Lord, tonight. We love you and we appreciate you, Lord. Ayaw mo, Panginoon, maghiwa-hiwalay kami, taglay ang revelation ito. I have been restored. All has been restored. This is the time of restoration of all things. Hindi ka babalik hanggat hindi na ipapanumbalik lahat ng bagay. Kung malapit ka nang dumating, ibig sabihin nun, narito na kami. Panunumbalik ng lahat ng nawala sa amin bilang mga anak mo. Oh God, it's reality, Father. In the name of the Lord Jesus Christ, ayaw mo humayo kami, taglay ang kapayagang ito na buhay sa aming puso. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you. Magkamayan tayo. Amen. Who I am, Lord. Who I am, Lord. Habang nagkakamayan tayo sa isa't isa. Hallelujah. Yes, Lord. I am, Lord, who I am. I can see now just who I am. God bless you. Salamat sa inyong panahon. May you just go victoriously tonight. And a part of His Word, it's a revelation of who I am. Who I am, Lord, who I am. And I can see now just who I am. A part of my Savior, a part of His Word. It's a revelation of who I am. God bless you.
carry through.